Hallelujah. Walang katulad, ika'y nag-iisa. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Nanangigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Ang Diyos,
mabuti ang Diyos sa akin. Hallelujah. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa'yo. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa kanya. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa akin. Ipalakpak, ipalakpak ang kamay, itaas at ikaway, sabayan mo ng indak at sumayaw, sayaw, pahayag mo kapatid, na mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Amen. Salamat, nandito po kayo. Ito yung oras na matutulog pa sana. Tulog pa sana kayo mga kapatid. Salamat sa inyong mga oras. At mas anunan yung ating Panginoon kaysa sa mga bagay-bagay sa mundo ito. At yan po yung gustong-gusto ng Diyos. Siya ay napapaluguran sa mundo. Sa oras na ito, God ay pagkakataon muli na ako ay nakatayo sa inyong harapan. Salamat sa inyong mga pakinig muli mga kapatid. At sabi po ng 1 Thessalonians 5:17, yung iba kabisado na po ito, pray without ceasing. Yan po yung pag-aaralan po natin sa hapon na ito. At ang pamagat ng aking mensahe ng ating Panginoon na aking dadalhin ay pinamagatang don't give up. Huwag kang don't stop praying. Yung pala mga kapatid, don't stop praying. Praise God, mga kaupo na po kayo. So, hiniram ko yung title ni Brother Omar. Praise God. Don't stop praying. Bakit kailangan hindi tayo minto? At yun yung sinasabi din ng Biblia. Pray without ceasing. Huwag kang mapapagod. Huwag kang manlulupaypay sa panalangin. Alam niyo ba mga kapatid kung bakit sinabi ng Biblia ito? Dahil ang panalangin yan ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Praise God sa mundong ito. May mga bagay sa buhay natin na masasabi ko na hihinto ka na lang sa panalangin kung wala ka ng pangarap sa buhay. Pero hanggat nangangarap ka, kailangan mong manalangin. Hanggat may mga bagay na gusto kang mangyari sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo, huwag kang hihinto na manalangin. At sinabi din ng Panginoon na, hallelujah, kapag ikaw ay mananalangin, kung ito ay paniniwalaan mo, siguradong mangyayari. Kahit yung bagay na yan ay napaka-imposible sa paningin ng tao o sa kaunawaan ng tao, mga taong nasa paligid natin.
napaka-imposible man ng bagay na yan na pinapangarap mo. Praise God. Kung yan ay paniniwalaan mo at hindi ka magsasawang manalangin, ilapit yan sa Diyos. Sinisigurado ko sa iyo yan ay mangyayari, kapatid. Praise God. Huwag ka lang hihinto na manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. So, kung tayo ay lalapit sa Panginoon, may tatlong sagot. Kung yung bagay na yan ay kapapahamak mo, mapapahamak yung pamilya mo, yung buhay mo masisira, hindi yan ibibigay sa iyo ng Panginoon. And yes, kung yun, kakabuti mo, lalong titibay yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, lalong lalalim yung paniniwala natin, pagkakakilala natin sa Diyos, yan ay magiging yes. At meron ding sagot ang Panginoon na wait. Kailangan maghintay ka. Dahil dadaan ka sa proseso. Gustong ibigay ng Diyos yung bagay na yan kapag hinog na yung pananampalataya mo. Kaya na lamang sa tawag dito, sa puno na ito, suha. Kapag kinain mo ito ng ganyan, green pa, ilaw pa, siguradong iluluwa mo rin. Mapait. Minsan ganyan ang blessing. Hindi pa binibigay ng Diyos kasi hindi yan magtatagal sa iyo pag talagang pinilit mo tapos binigay ng Panginoon na hindi ka pahinog sa pananampalataya. Hindi yan magtatagal, iluluwa mo rin yan. Mawawala yung blessing na yan. Kaya gusto ng Panginoon, yung perfect time niya, na talagang ready ka na sa blessing na yun. Yun yung gusto ng Diyos. Dahil sigurado na yung blessing na yun magtatagal sa iyo. At magagamit mo ng maayos, mapapakinabangan mo ng mabuti sa iyong buhay at ganoon din sa gawain ng Panginoon. At sabi po dito, may iba't ibang klase ng meaning of prayer. Tatanungin mo yung ibang tao, ganito ang sasabihin nila. Prayer is, yun yung communication with God. Yan yung lagi nating naririnig, mga kapatid. Ito yung pinaka-connection natin sa ating Panginoon para lalong tumibay yung relasyon natin sa Panginoon. Gaya na lamang sa mag-asawa o sa isang pamilya. Kapag yung anak nasa ibang bansa, yung pamilya mo nasa malayong lugar, kailangan ng communication. Kasi pag wala yan, sigurado, hindi na magtatagal yung relasyon, mga kapatid. Makakalimutan ka na niya. Hallelujah. Pero hanggat mayroong communication, maayos na komunikasyon, maganda. Maganda yung pag-uusap at hindi mawawala yung maayos na relasyon. Sabi din dito, prayer is the strength and breath of our soul. So, totoo po yun. Na ang panalangin yan yung hininga ng ating mga kaluluwa. Hallelujah. Hanggat marunong tayong manalangin sa Diyos, hallelujah, tuloy-tuloy yung tibay ng ating strength ng ating kaluluwa sa ating Panginoon. Hindi tayo basta-basta mapapabagsak ng kaaway kapag marunong tayong manalangin. Hindi tayo basta-basta, praise God, na mawawalan ng pag-asa sa buhay. Masasabihin mo, ayoko na, suko na ako. Huwiin ko na ako sa paglilingkod. Praise God, hindi mangyayari yan. At great weapon to Satan. Yan yung pinaka-the best na sandata natin sa ating kaaway, ang panalangin. Na kapag nanalangin ka, praise God, ewan ko kung narinig nyo na, mga kapatid, si Satanas nanginginig yan. Ayaw niya na nagpipray ka sa ating Panginoon. Dahil alam ni Satan na lalo kang titibay, lalakas kapag ito ay nanalangin. Gaano man kabigat yung pagsubok, problema na pinagdadaanan natin, kapag yan ay nilapit natin sa Panginoon, alam ng kaaway, praise God, na mapagtatagumpayan mo yan, ikaw ay lalakas sa ating Panginoon. So ano pang sabi dito? Prayer is so great. It has the power to defeat the devil. So yun nga, mga kapatid, kayang-kayang talunin ng panalangin si Satan. Hallelujah. He wants to destroy us, but God wants to bring us closer to Him pagdating sa panalangin. At sabi din dito, prayer is our tool to win the battle. Prayer gives us strength and the faith to finish the race victorious. Ano man yung race na pinaglalabanan natin, ano man yung gusto mong marating sa buhay, hanggat may panalangin sa buhay mo, mapupuntahan mo yung finish line na yan. Mararating natin yung finish line hanggat patuloy tayong nananalangin sa Panginoon. Praise God. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? So, mayroon po ditong example kung paano manalangin sa Diyos.
ayaw ng Panginoon na yung prayer na paulit-ulit. Alam niyo naman siguro yun mga kapatid, yung paulit-ulit na panalangin, tapos may pinapaikot, bilog. Praise God. Sabi ng Biblia, ayaw po ng Panginoon. Nagbigay ng example ang Diyos kung paano manalangin. Praise God ang tao. So, sabi po dito, tandaan nyo yung word na acts. A-C-T-S. Parang action. Lagyan nyo lang ng S, mga kapatid, yung acts. Una is adoration. Na ang ibig sabihin, kailangan pagsamba. Pagbibigay pugay sa Panginoon. Na every time na tayo ay mananalangin, luluhod ka sa Panginoon. Diba, kapag yung mga sinaunang panahon, yung mga napapanood natin, kapag may darating na hari, o kaya kapag ikaw ay haharap sa hari, anong ginagawa nila? Minsan may mga dala pa sila na gold, mga prutas, hindi pwedeng basta-basta lang. Talagang precious yung mga prutas na kinukuha nila, wala kang makikita na bulok, mga kapatid. So, ganun din sa ating Panginoon. Every time na tayo ay haharap sa Panginoon, naririnig yung mga kapatid, every time na nag-pray kami, dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. O, buti, kaway tapat sa aming buhay. Yun yung una na kailangan gawin, mga kapatid. Kapag luluhod tayo, papurihan mo muna ang Panginoon. Praise God. Sabihin mo kung gaano siya kadakila sa buhay mo, kung sino ang ating Panginoon. Magandang bagay po yan. At susunod yung C. Di ba nauna na yung A, adoration, pagsamba sa Panginoon, magbibigay pugay. Pangalawa is confession. So pagtatapat o pag-amin. Kapag lalapit tayo, Panginoon, patawarin mo ko kung ano man yung nagawa kong pagkakasala, pagkukulang. Dahil tunay walang perfecto sa mundong ito, mga kapatid. Lahat tayo nagkukulang sa Panginoon. Kaya kailangan natin humingi ng tawad sa Diyos. Ano man yung mga nagawa natin, bago tayo, pagkatapos natin bigyan ng kapurihan ng Panginoon, pagsamba, doon na natin ilapit sa Diyos. Kung ano man yung nagawa natin pagkakasala, Panginoon, patawarin mo ako. Linisin mo ako sa oras na ito, gawin mo kung karapat-dapat na lalapit sa iyo. Alam niyo mga kapatid, napakagandang bagay yun na aminin natin sa sarili natin na nagkasala tayo, nagkukulang tayo sa Panginoon. Dahil, praise God, bago ka humingi sa Diyos, kailangan malinis muna tayo. Hallelujah. Kailangan karapat-dapat tayo nakaharap sa Panginoon bago tayo mag-request. Yung isumbong yung mga bagay na nararamdaman natin sa Panginoon. At pagkatapos nun, humingi na tayo ng tawad. Praise God. Susunod na yung word, letter T. A, C, tapos yung T na mga kapatid, ang ibig sabihin ay thanksgiving. Pasasalamat sa Panginoon. Humingi tayo ng pasasalamat sa Diyos. Panginoon, salamat sa pag-iingat sa buong araw. Salamat, pinatawad mo na ako sa aking mga kasalanan. Salamat, ginawa mo na akong karapat-dapat kaaya-aya sa iyong harapan. So, yun. Kailangan marunong tayong magpasalamat. Kahit ano man yung sitwasyon na nararamdaman mo, ano man yung feelings na mayroon sa'yo, hallelujah, ano man yung pakiramdam mo, kailangan marunong tayong magpasalamat sa Panginoon. In everything, give thanks, sabi ng Bible. Hallelujah. Sa bawat araw, kailangan marunong tayong magpasalamat. And last, yung S na, ang ibig sabihin ay supplication. Yun na yung time na pagsusumamo, ang ibig sabihin, pagsusumbong sa mga nararamdaman natin sa Panginoon. Bago pumasok yung hihingi ka sa Diyos, magsusumbong ka sa Panginoon, kailangan pagsamba, paghingi ng tawad sa Diyos, confess, hallelujah, pasasalamat sa Panginoon, tapos doon na sabihin natin, Panginoon, hindi ko alam yung nangyayari sa atin, mga pinagdadaanan kong pagsubok ngayon, mga problema na nasa atin, yung pinagdadaanan ng pamilya ko, naniniwala ko na nandyan ka. Sabihin mo lahat sa Panginoon, iiyak mo sa Panginoon at nandyan naman ang Panginoon, nakikinig lagi ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At kung yung puso natin ay yung motibo natin ay mabuti, sa ikabubuti ng mahal natin sa buhay, mga taong nakapaligid sa atin. At lalong-lalo na kung magpipray tayo sa Panginoon, mga kapatid, lagi mong ilagay sa isip mo at sa puso mo. Kung gusto mong magkaroon ng effectivity, kung gusto mong tugunin ng Diyos yung prayer mo, sabihin mo sa Panginoon para sa kapurihan mo, Panginoon. Panginoon, gusto ko yung isang bagay na ito para gamitin sa kapurihan mo. Para sa iyong kapurihan, O Diyos.
At yun, gawin din natin mga kapatid, ibigay natin yung the best para mapasaya ang Diyos sa mga bagay na hinihingi po natin. Hallelujah. So, ano ba yung mga ingredients ng panalangin? Hallelujah. So, hindi mawawala dyan mga kapatid yung pananampalataya. Sabi ko nga kanina, if you ask anything in my name, sabi ng Panginoon, believe. Pray, believe, and you shall have them, sabi ng Panginoon. Kailangan mong paniwalaan. Hallelujah. May pananampalataya, kailangan nandun yung pagtitiwala sa ating Panginoon para magkaroon ng kaganapan o kasagutan yung mga panalangin na yan. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all thine heart. Huwag tayong dumidepende sa ating sariling ibigay natin sa Diyos yung buong puso natin mga kapatid. Trust in the Lord with all thine heart and lean not on thine own understanding. In all thine ways acknowledge Him. Praise God. Huwag tayong dumidepende sa ating sariling lakas, talino. Lagi natin naririnig mga kapatid sa mga bagay na mayroon sa atin. Huwag tayong didepende sa kapitbahay natin kung sino man na tao dyan mga kapatid na nangako sa'yo. Dahil sabi nga ng Biblia, it is better to trust in the Lord than to put confidence in men. Mas maigi na yung tiwala mo sa Panginoon. May nangako sa'yo na isang tao. Praise God. Magpasalamat. Okay na magpasalamat tayo. Praise God. Pero wag mong ibibigay yung buong tiwala mo sa Kanya. Ipanalangin mo na lang sa Panginoon. Praise God. Dahil kapag dumating yung time na yung promise niya na break mga kapatid, masasaktan ka lang. Naiiyak mo. Praise God. Pero kung sa Panginoon mo binigay, praise God, yung tiwala mo, pinasalamatan mo sa Diyos. Praise God. Mangyari man yun, hindi mga kapatid. Hindi ka masasaktan. Ano, yung kasiyahan mananatili sa buhay po natin. Praise God. So, bagay na kayang ibigay ng panalangin. Ano yung mga magandang bagay na kayang ibigay ng panalangin? So, isahin po natin. Number 1, prayer protects us. Hallelujah. Kung marunong tayong manalangin sa Diyos, yung pag-iingat ng Panginoon, nasa atin. At isa sa pamilya na nananalangin sa Panginoon, mga kapatid, tandaan niyo po ito, damay ang lahat. Buong pamilya, cover ng protection ng ating Panginoon. Nasa malayo man yung mahal mo sa buhay, praise God, kung marunong kang manalangin sa Diyos, kahit isa lang, hallelujah, na isa sa pamilya na marunong lumapit sa Panginoon, yung pag-iingat ng Diyos, damay ang buong family, mga kapatid. Ano pa? Prayer changes things. Kayang baguhin ng panalangin gaano man katigas yung puso ng isang tao. Hallelujah. Example natin sa atin mga kapatid. Talagang noon nung nasa bahay ako, talagang naninigarilyo na ako sa loob ng bahay. Wala na akong pakialam sa kanila. Kahit anong sabihin nila sa akin, talagang sarado na yung isip ko. Si nanay ko, si tatay ko, hindi na ako masuway. Sa loob ng bahay, may mga na sigarilyo yan. Pag minsan papasok si pastor, hindi na yun, itatago niya yung sigarilyo. Talagang hindi na ako nakikinig. Pero dahil sa panalangin nila, walang sawang prayer mga kapatid, pinalambot ng Diyos yung puso ko. Yung matigas na puso mga kapatid, pinalambot ng Panginoon. Yung matigas na ulo, pinalambot ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ako sa prayer. Ganyan makapangyarihan ang panalangin. Hallelujah. Prayer keeps you in the will of God. So may mga bagay na akala natin, nasa kalooban pa rin tayo ng Diyos, pero sa dulo nun wala na. Sa tingin natin maganda, pero sa dulo nun mga kapatid, kapahamakan pa lang. Pero kung nananalangin tayo sa Panginoon, hindi natin alam yung gagawin natin. Kung gusto mong hanapin ang kalooban ng Panginoon, huwag tayong magsawang manalangin. Ilapit natin sa Diyos. Kung hindi natin alam ang Panginoon, hindi ko na alam yung nangyayari. Praise God. Ilagay mo ako sa kalooban mo. Kapag ginawa natin yun, Diyos ang gagawa ng paraan mga kapatid para ibalik tayo sa kalooban niya. Aliw sa daan na nararapat sa bawat isa sa atin. And number 5, prayer gives you hope. Pag sobrang bigat na ng problema, minsan talagang napapagod na, lalo pag paulit-ulit na lang mga kapatid. Hindi mo na alam yung gagawin mo. Aliw minsan talagang parang gusto mo nang bumigay. Gusto mo nang sumuko. Pero kapag iniyak natin yan sa Panginoon mga kapatid, huwag
muli tayong magkakaroon ng pag-asa. Bubuhayin ng Diyos yung pananampalataya na mayroon sa atin. Yung pag-asa na mayroon sa atin, muling gigisingin yan ng Panginoon. Hallelujah. At sabi pa dito, prayer makes you happy. Hallelujah. Na pinagdadaanan natin, praise God, yung problema na pasan-pasan natin, na para bang naglalakad ka sa disyerto, wala nang makain, minsan wala nang maisaing. Sa disyerto, walang tubig, walang shelter, mga kapatid, mahirap yung rescue, hihingi ka ng tulong, mahirap. Minsan sa buhay natin, ganyan. Pakiramdam mo, mag-isa ka na lang sa problema, pasan-pasan mo talagang napakabigat, mararamdaman mo talaga yung pain. Minsan para bang gusto mo nang sumuko. Pero kapag nilapit mo yan sa Panginoon, hallelujah, tutuluan tayo ng Panginoon kung paano maging masaya sa kabila ng mga bagay na pinagdadaanan po natin. Hallelujah. At last, mga kapatid, mga hadlang para mawalan ng bisa ang panalangin. So, number 1 dito, yung wrong motives. Yan, yung maling motibo. Kaya sinasabi ko po kanina, every time na mag-pray tayo sa Panginoon, lagi nating ilagay sa isip natin para sa kapurihan ng Diyos. Yung mga bagay na hinihingi natin. At gawin din po natin yung bagay na yan na sinabi natin sa ating Panginoon. Ano pa? Yung kasalanan. Hallelujah. Yan yung isang bagay na magbibigay ng walang bisa. Mga hadlang, praise God, para magkaroon ng bisa ang panalangin. Kasalanan, tapos, praise God, unforgiving spirit. Yung spirito na hindi marunong magpatawad. Every time na lalapit tayo sa Panginoon, pinakamaganda kung may nakaalitan ka, praise God, patawarin mo na siya. Next is unbelief. Walang paniniwala sa Panginoon. At saka yung mga idols sa buhay natin. Yung ibang pinapriority natin, hallelujah, sa mundong ito, hindi lang yung mga sinabing idols, hindi lang tumutukoy sa mga ribulto yan, mga kapatid. Kasama dyan yung mga trabaho natin, yung mga pera, mga business, kasama yan sa mga idols. Na kapag yun na yung nabibigyan natin ng priority sa buhay natin kaysa sa prayer, praise God, hindi maganda, mga kapatid. Mayroong isang kwento dito, kung alam niyo yung kwento ni Hana, mga kapatid. Sa kwarto. Si Hana, siya ay, praise God, isang babae na hindi magkaanak. Yun yung isang problema niya. Talagang nilalait siya ng isang kasama ng asawa niya, nagngangalang Pinena. Kawawa siya, mga kapatid. Pero pagdating sa pagmamahal, mas mahal siya ng asawa niya kaysa doon kay Pinena. Si Elkanah, mas mahal niya si Hana. Kung saan, lagi siyang binubuli ni Pinena. Ano ba yan? Wala kang kwenta, wala kang silbi. Lagi niyang naririnig. Samantalang si Pinena, ilan yung anak. So, talagang nasaktan si Hana. Siya ay nagkulong sa kwarto ng ilang araw, mga kapatid. Nalungkot siya. Pero dumating si Elkanah na kanyang asawa, sinabi niya, hindi pa sapat yung pagmamahal ko sa'yo, yung pag-aalaga ko sa'yo, katumbas ng 10 anak. Pero talagang gusto ni Hana na magkaanak, mga kapatid. Alam niyong ginawa niya, pumunta siya sa templo. Yung bagay na gusto niyang hilingin, hindi siya nagsawang nag-pray sa Panginoon. Talagang pinanalangin niya sa Diyos. Sobra yung pag-iyak niya, talagang, kung babasahin natin ang Biblia, yung sorrow niya, grabe. Tapos yung tears na lumabas sa kanyang luha, matitindi. Sobrang dami yung luha na lumabas sa kanya. At alam niyo yung sabi ng Bible, every time na siya ay mananalangin sa templo, sa ating Panginoon, siya ay mag-pray. Nandun na kung saan, para siyang lasing, sabi ng Biblia. Grabe manalangin si Hana. Para daw siyang lasing pag nag-pray. So, paano ba ang itsura ng lasing? Praise God. Walang pakialam. At kapag lumuha yan, talagang grabing iyak ang ginawa niya. Pero alam niya, mga kapatid, sa bagay na ginawa ni Hana, paglapit niya sa Diyos, hindi siya nagsawa. Araw-araw, ganun yung ginagawa niya. Pumupunta siya sa templo. Siya ay nananalangin sa Panginoon. Nakita ng Diyos
yung kalagayan niya. Nahabag ang Panginoon, mga kapatid. At maging yung Grace, ang sinasabihan niya siya, nung time na yun, pinapaalis na siya. Kasi lasing ka atang, sabi sa kanya. Alis ka dito. Pero hindi. Praise God. Ganun siya manalangin. Talagang binigay niya sa Panginoon. Grabing pag-iyak. Wala siyang pakialam. Kahit anong maging itsura niya, iniyak niya sa Panginoon at doon nagmilagro ang Diyos. Nakabag ang Panginoon kay Hannah dahil sa paulit-ulit na panalangin niya, mga kapatid. At nagmilagro ang Diyos, siya ay binigyan ng isang anak na nagangalang Samuel. Hindi lang basta-basta na anak, mga kapatid. Yung anak niya ginawang propeta ng ating Panginoon. Siya si Prophet Samuel. So sa oras na ito, hallelujah, salamat sa inyong mga pakinig. At sa buhay natin, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, mga pagsubok, problema na yan, huwag kang magsasawang ilapit yan sa Panginoon dahil nakikinig yung Panginoon na pinaglilingkuran natin. Buhay yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya yung Diyos na may tenga na may pakinig. Hallelujah. Siya yung Diyos na yung magsasawang manalangin, mga kapatid, dahil makapangyarihan ang panalangin. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Panginoon. At hanggang dito na lamang po palagpunan natin ang Diyos. Praise God. Tumayo po tayong lahat. Baka may mga tanong po kayo. Wala pong tanong, mga kapatid. Malinaw po ba? So, balikan natin kung paano manalangin sa Panginoon. Baka iba pa po yung way ng prayer nyo. So, una, is that adoration. Papuri sa Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Makapangyarihan kang Diyos. And next, AC, confession. Ngayon, nakalimutan ko na. Confession. Yung paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan bago tayo lalapit. Pagkatapos natin i-adore ang Panginoon, hindi tayo ng tawad sa mga kasalanan natin. At pangatlo, Thanksgiving. Tandaan niyo yung acts, mga kapatid. Para pag lumapit tayo, nag-pray tayo sa ating Panginoon, alam na natin yung gagawin natin. Hallelujah. Thanksgiving, magpasalamat tayo sa Diyos sa kalakasan, sa buhay na pinagkaloob niya, pag-iingat. And next, doon muna ipasok. Yung last, sumbong mo na lahat sa Panginoon. Ano man yung nararamdaman mong sakit, bigat na nararamdaman, pagsubok, sabihin na sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At yung mga plano mo sa buhay, doon mo na rin ipasok. Very effective po yan, mga kapatid. Gawin nyo yan. Maganda pag-gising nyo ng umaga, bago kayo matulog, manalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. At sa oras po na ito, tayo po ay mag-closing prayer. At hiniling ko po kay Sister Tina sa ating closing prayer. God bless po, Sister Tina. Lord Jesus, tumakas sa aming pangalan mo sa oras na ito, Lord God. Ito ang Diyos na patuloy, Panginoon, ugad na nagbibigay, Panginoon, ng mensahe, Panginoon, ugad. Itinataas namin, Panginoon, ang pangalan mo dahil karapat-dapat sa Panginoon na itaas. Lord, maraming salamat kayo, Panginoon, sa mga salita na aming narinig sa oras na ito. At maraming salamat, Panginoon, dahil nag-remind ka ulit, Panginoon, sa amin, Panginoon, sa mga paalala mo, Panginoon, na patuloy namin naririnig, Panginoon, ugad. Patuloy mo kami po ang Panginoon na magkaroon ng tunay na relasyon sa kayo, Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin, Lord, ugad. At patuloy namin na ilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. At ito'y patuloy mo rin tinutugunan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil sinabi mo sa iyong mga salita kung ano man aming hihingin sa iyong pangalan, ay patuloy mo pang ipagkakalob sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo sa aming mga buhay, Lord. At ganoon din po, Panginoon, maraming salamat kay Pastor Jan na sa mong ginamit, Panginoon, sa oras na ito, Lord, ugad, upang mangaral, Panginoon, ugad. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay na patuloy mo kanyang ginagamit para dalain, Lord. At patuloy mo, Panginoon, ibigay, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw at patuloy mo silang iban na yung banal na dugo, Lord, ugad. At patuloy mo sila, Panginoon, ingatan at gabayan. At ganoon din po, Panginoon, ugad, sa mga narito, Lord, ugad, na aming